Daluyan o imbakan. Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Hilario. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo? At sinabi niya sa mga tao, Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman, sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay. At idinagdag pa ni Jesus ang isang talinhaga. May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain, kaya nag-isip-isip siya. Ano ang aking gagawin? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani. At sinabi niya, Ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili, Kaibigan, marami ka ng ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasa kanino na ang iyong inihanda. Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos. Kapanalig, ano ang ginagawa mo kapag tumanggap ka ng maraming biyaya mula sa Diyos? Ikaw ba ay imbakan o daluyan ng biyaya? Kung iisipin, hindi naman galing sa masama ang naipong kayamanan ng mayaman sa talinghaga ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Pero hindi man lang sumagi sa isip niya na ibahagi sa mahihirap kahit ang sobra sa kanyang kamalig. Kapanalig, hindi lang ito tungkol sa mayayaman. Lahat tayo ay hinahamon ng mabuting balita na magbahagi ng mga biyayang ating natanggap. Malaki man ito o maliit. Halimbawa, nakatanggap ka ng chocolates. Sinarili mong kainin kaya tumaas ang blood sugar mo. Kung ibinahagi mo iyon sa iba, nakapagpasaya kapasanan ng iba at hindi tumaas ang blood sugar mo. Kaming mga madre ay kadalasang recipient ng mga biyaya mula sa mga taong may gininto ang puso. Minsan may nagbibigay ng bigas, ng prutas, gulay o itlog. Masaya silang nagbibigay dahil sabi nila, lalo silang binibiyayaan ng Diyos tuwing magbibigay sa amin. Kapanalig, kapag nagbabahagi tayo sa iba ng ating mga natatanggap na blessings, nagiging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Ang nagbibigay ay nagiging tulay o instrumento upang ang biyaya ng Diyos ay makarating sa mga nangangailangan. Subalit, kung ito'y itatago lamang natin sa ating imbakan, ay ipinagkakait natin sa iba ang pagkakataong mabiyayaan din ng Diyos. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na gawin tayong bukas palad upang dumaloy sa ating mga palad ang biyaya ng Diyos sa tuwina. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin
sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.